Gemini, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin kung ano yung parating sa inyo in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so Gemini, what's coming in the next 7 days for Gemini? Show us the energies, please. Okay. Ooh, 9 of Swords, the Moon. Parang roller coaster ride kayo ngayon. Okay, Gemini. Gemini. So, 9 of Swords, may mga gumugulo sa isip nyo lately, no? Oo, you are kind of emotional at this point. Things are somehow medyo ang hirap i-handle for some of you. Maaring merong kayong pwede kasing nangyari na to or mangyayari pa lang, no? Maaring meron kayong makasamaan ng loob na mauwi sa pag-aaway or merong magwo-walk out, aalis kasi hindi niya kinaya yung narinig niya. So, pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. Oh my God, bottom of the deck is the 8 of Swords. Grabe to, Gemini, ah. You have the Hermit and the 9 of Wands. Wow. And then bottom of the deck here is the 2 of Pentacles, 2 of Swords. Grabe, puro swords. Gemini. Okay. Merong major decision sa buhay mo ngayon. Maari kasing gulong-gulo yung isip mo. Maraming nakikialam sa mga desisyon mo sa buhay, sa mga plano mo sa buhay. Kaya I suggest na bigyan mo ng katahimikan yung isip mo. Yung parang bigyan mo ng dumistansya ka muna, no? Sa maraming tao na nakikisawsaw, nakikialam sa buhay mo. Kasi naapektuhan yan yung diskarte mo sa buhay, yung relationship mo sa ibang tao. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos dahil sa pakikialam ng iba. Okay? Kasi maaring alam mo yung gagawin mo, kaya lang hindi ka sigurado, no? Some of you nagtitiis sa isang situation, connection. This can be a situation yung sa career, trabaho na nakakapagod na or stressful na, magulo na, marami ka na nakakaaway or mga hindi nakakasundo sa trabaho. And it's taking a toll on your mental health, no? It's taking a toll in your mindset. Hindi ka nakakapag-isip ngayon ng maayos. Nagiging very emotional ka. You feel like parang nalulunod ka sa emosyon mo. And syempre, nakaka-apekto rin yan sa relationship mo sa ibang tao. Pwedeng ikaw ay magiging irritable, no? Mahirap kausap, hindi maintindihan. Kaya I suggest, no, nandito yung energy ni Hermit. It's isolation. So, umiwas ka muna sa mga naysayers, huwag mo muna isipin yung sinasabi ng ibang tao. Ano yung nasa puso mo? Ano yung emotion mo ngayon? You have to focus on yourself. Kasi the more na ino-overthink mo yung sitwasyon, lalo siyang lumalala, lalong lumalaki. And eventually, no, makakahanap ka ng way para makaalis dyan sa sitwasyon na yan. So, that's good news para sa'yo. But, syempre, kailangan ikaw muna yung dumistansya. 'Di ba? Kung magulo na, let's say sa bahay nyo, magulo na, dumistansya ka muna. Hanapin mo muna yung peace of mind mo. Kasi dyan sa paghahanap mo ng peace of mind, dyan ka makakahanap ng clarity, makakapag-decide ka kung ano makakabuti para sa'yo.
'Di ba? Ayan o, merong new beginnings coming in sa'yo. Like a new idea or an exciting new beginning. Kailangan lang talaga lakasan mo yung loob mo. Okay? Things will get better. Kaya lang, kailangan mo munang lakasan yung loob mo na i-overcome tong sitwasyon na to. And number one na gagawin mong iwasan ay pag-overthink. Minsan talaga, mapapa-overthink ka kasi out of frustration, gusto mo masolusyonan agad yung mga problema. Kaya lang may mga times na hindi tayo kontrolado. Hindi natin kontrolado yung isip ng iba, hindi natin kontrolado yung sitwasyon. So, anything na hindi mo kontrolado, you surrender. I-surrender mo yan. Mag-focus ka sa sarili mo. Ang makokontrol mo yung sarili mo eh. Kung paano ka magre-react doon sa sitwasyon na yan. Okay? Storm. Transition. Oh my God. So, syempre, hindi naman ito magre-resonate para sa lahat ng Gemini, no? But if you are resonating with this, na may kaguluhan, maraming stress sa paligid mo, you are in a toxic situation, relationship, or trabaho, ano siya eh, ito yung kailangan mong pagdaanan. Okay? Pero, kahit na pagdadaanan mo to, ito yung magbibigay sa'yo ng confidence, ng strength para bumangon ulit. Kumbaga sa bagyo, ayan, 'di ba? Ang storm is bagyo. O pagkatapos ng bagyo, yes, medyo magulo, pero tapos na 'yun eh. Meron na namang panibagong bukas for you. Dito na naman yung moon. Ang hirap kasi kapag nagsama yung emotions tsaka yung mga thoughts mo, yung mga naiisip mo, it's somehow parang ang bigat, no, nung energy na yon. So, I suggest na i-release mo yung emotions na yan through writing. Magsulat ka, oh. Tignan mo, clouded ang isip ninyo, some of you, Gemini. This is about conscious creation, vision. I-visualize mo, what do you want para sa sarili mo? Para yun yung ma-manifest nyo. Kasi yung iba sa inyo, mabilis kayong mag-manifest, malakas kayong mag-manifest. Good or bad. Okay? So, i-convert nyo yung mga bad thoughts ninyo, yung mga negative thoughts ninyo into something positive. I know mahirap, lalo na kung nasa sitwasyon ka na magulo. Kaya nga, I encourage you na umiwas muna sa kaguluhan. Kasi yun yung makokontrol mo para sa sarili mo. And do the cleansing. Cleansing ng energies. 'Diba? Paano ka makakapag-isip ng mga magagandang bagay kung napapaligiliran ka ng mga toxic na tao, 'di ba? Okay, so let's see the energies for your money, career, finances. You have options. Oh my God, the moon. Oh. 10 of Wands. Yes, I feel like sa trabaho, sa career ninyo, or even sa personal nyong responsibilities, masyado nang marami. Okay? Masyado ka nang maraming responsibilities na parang napapagod ka na, nade-drain ka na, and you become so emotional about it na you feel like wala ka ng direction. Okay? But you have a choice. Okay? Let me tell that again. You have a choice. Meron kang choice na lumipat, gumawa ng panibagong opportunity para sa sarili mo. Okay? Sa love life naman, you have the Father of Wands. Pwedeng ang kadil nyo ay isang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. You have the Four of Cups. Oo, kasi iba sa inyo hindi kayo naaalagaan ng inyong person. You want support, you want care, you want love, you want that emotional support from your loved ones. Kaya lang parang feeling mo wala or kulang. Lalo na, kung minsan kasi, yung kung sino pa yung mga ina-expect natin na magsusupport sa atin, may intindihan tayo, hindi nila yun na ibibigay sa atin. So, anong gagawin natin, 'di ba? So, tayo mismo yung ating kakampi. So, dapat mas i-encourage mo yung sarili mo
sa mga positibong bagay na makakapagpasaya sa'yo, makakapag-excite sa'yo, 'di ba? Dream Weaver. Tune into the energetic grids around you. Where can you send your energy for healing? Yes. So, I think, no, ini-encourage ka ngayon na i-divert yung iyong energy, yung iyong attention sa mga bagay na kapaki-pakinabang na mag-ignite ng iyong passion, ng iyong creativity. Kasi you'll never know na dyan ka pala dinadala ng iyong destiny. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.